Yun, makakapangarap, ano. So, dumating na yung ano natin, yung hinihintay nating laptop from school. So, dito, kapag nag-aaral ka sa school, meron kang free laptop sa kanila. Pero, dahil hindi ko nga nagustuhan yung laptop na ibibigay nila, so, nag-upgrade ako. So, ito yung parang namili ako na specification. Alright. So, i-compare natin ngayon yung napili kong laptop, yung bago nating laptop, doon sa existing laptop ko ngayon. So, yung laptop ko ngayon, Ryzen 7 AMD Radeon. So, binili ko to parang 2019 pa yata. Mga ganon. TUF Gaming. Yan. FX50 5DB. So, meron tong 2.30 GHz. Tapos, 16 GB na RAM. Ano pa ba yung mga importante dito? 64-bit. Hindi siya touchscreen. Tapos, naka Windows 11 na rin naman to nung binili ko nun. Ito, updated na kasi ito eh. Ito, 2025 na yan. So, ito ay Asus. Yan. Yan ang ating existing TUF Gaming na laptop, no? Yan siya. Bali, may HyperCool technology, RGB keyboard, 7.1 channel, surround sound, HDMI compatible na rin, and nano display, and yeah, naka-hiwalay din ang kanyang video card. Bali, naka-NVIDIA GeForce Tio RTX, AMD Ryzen 7. So, yan yun. Yan ang ating existing. Tapos, itong dumating, actually, sinearch ko na rin siya. Actually, search ko na rin to before, bago ako nag-decide na ito yung piliin ko. Kasi nga, yung ipapadala nila, yung basic na ano lang, laptop, nanginayang naman ako. Hindi ko naman magagamit yung kasi meron na tayo. So, ang ginawa ko, namili ako ng yung babagay sa akin na laptop, siyempre. Pero ito lang ang sure ko dito, ito touchscreen na to na laptop. Magagamit ko to sa mga drawings natin, sa mga AutoCADs, presentation, and anything. So, sinearch ko siya, papakita ko sa inyo yung specification nito bago ko to buksan. Bago ko pakita sa inyo yung actual niya. So, bali naka AI to. Yan, E16 AI Evo. Yan. A1MTG021C. Yan. So, syempre, naka Windows 11 na rin siya. Tapos, 16-inch touch panel. Yan sinasabi ko sa inyo. Touchscreen yan. Tapos, resolution, common naman yan. Touchscreen support. Yun nga lang, ito is Ultra 7 Intel. Kung mapapansin nyo ito, AMD Ryzen 7. So, AMD. So, dati kasi, uso yung mga, hanggang ngayon naman, TUF Gaming talaga, gaming laptop, mas maganda talaga mga processor na Ryzen. Pero, ang plan kasi natin dito sa laptop na to is for presentation, business, and anything. So, kahit Intel, okay na yan. Maganda na rin naman yan. Tapos, ano pa ba yung iba rito? Pili lang natin yung magagandang specs. Kasi yung iba common naman. So, ito pa, isa pang maganda. Compatible. High-end na laptop talaga. Dahil naka 32 gig na rin to na memory. Kung mapapansin nyo rito, ito ay 16 gig lang. O, ayan. Yan, isa yan sa mga kinonsider natin dyan. Yung kanyang memory. Yan, 32 gig. Then, common, may speakers. At ito pa. Yung kanyang hard drive. 1 terabyte. Siyempre, kailangan natin yan. And yung iba, mga common naman na yan. And,
yun naman. So, kung compare ko tong laptop na bago, saka dito sa aking TUF Gaming, lamang siya sa processor, itong TUF Gaming, pero lamang to sa kanyang memory card, di ba? So, mas mabilis, ibig sabihin. And at the same time, parehas naman tong 7. Sa tingin ko, sa processor naman niya, okay din. Almost the same. 2.3, tapos 1.6. Ano ba to? Ultra 7 din, wala nakalagay. Pero makikita natin yan. Ganyan, 1.4. So, okay din. Kasi kung babalansin natin, yung kanyang memory, plus yung kanyang capacity, plus yung kanyang CPU frequency, is talagang compatible na compatible. Sabihin, tamang-tama ang timpla. Kumbaga sa tama timpla. Tapos yung other pa niya is touchscreen siya. So medyo may kagandahan ang paggamit natin ng laptop na to. Itong AI Summit na to, Evo. Okay? Ito naman, dito sa kabila, yung ating existing. So, hindi siya touchscreen, di ba? Okay. So, yun lang na maganda ko dito kasi kaya niya naman yung mga matataas na video games naman talaga. Pero we'll see yung mangyayari dito sa MSI na to. Na laptop, no? Papakita ko sa inyo yan. Alright. So, ito yung magiging itsura niyan pag ating nabuksan. Yan, may pen pa, oh. Diba? Pang presentation talaga, pang drawing talaga yan. Alright. So, syempre, AI na rin to. May artificial intelligence na rin siya. So, yun ang titignan natin sa susunod. Paano siya naging AI. So, ayun mga kapangarap. Excited na akong gamitin yon. Pero sa ngayon, kinompare ko muna yung specification ng bawat laptop para matignan natin yung difference. So, matagal-tagal na rin sa akin tong laptop na to. Mga ilang taon na rin yan. Pero, binili ko talaga to, high-end na noon sa Pilipinas. High-end na rin. Actually, mas mahal pa nga ito compare dito. Nung in-assess ko lang. Kaya mas, ewan ko lang. Siguro, medyo pantay pa rin. Kasi depende naman yan kung saan mo gagamitin yung laptop. Ito talaga gaming kasi more on yung kanyang specs nito is talagang for gaming talaga. Noon, nung binili natin. Ito kasi purpose natin, iba. So, yan. Abangan natin kung ano yung magiging itsura niyan pag binuksan natin. Alright. Pero magiging maganda yan kasi touchscreen, di ba? So, syempre, pag nagda-drawing tayo, maganda rin. Sa pag nagpe-present touchscreen, di mo na kailangan ng mga mousepad in anything. Doon ka na mismo sa screen pipindot. Okay? Abangan yan. As far as build quality and form factor is concerned, this may be the best looking MSI laptop I have seen in quite a while. I had the Z16 in my studio recently, but this I'm already liking more than the Z16. They call it the MSI Summit E16 Flip, and in this video, let's unbox it.